Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Robert Bolick hindi na nga masaya sa NLEX Road Warriors. Papunta na nga ba siya ng Token Text tropang 5G? At ito pinaliwanag naman ni dating PBA Commissioner Sonny Barrios kung bakit kasama sina Junmar Fajardo at Scottie Thompson sa PBA Greatest Player. Tara, sama-sama po nating pag-usapan talakayin yan sa video ito. Matapos po kung maglambing ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video at lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi lang po ng bidyong ito. Hindi na nga ba mapakali si Robert Bolick sa kampo ng NLEX Road Warriors? Ayon nga po sa source ng Spin.ph, ang star guard mula sa San Pedro ay nasa yugto na ngayon ng kanyang basketball career kung saan gusto na nga po niyang manalo ng kampyonato na lahat naman talaga ng players ay sadyang yan ang gusto't pangarap ang magkaroon ng championship ring. Pero sa kasamaang palad, hindi po ito ang mukhang tinatahak na landas ng kanyang kasalukuyang kupunan na NLEX Road Warriors. Sa ngayon, gusto nga po ni Berto manalo ng kampyonato, pero sa kasalukuyang PBA team mukhang malabo yan mangyari kasi mahigit isang dekada na sa PBA ang NLEX Road Warriors nang makuha nila ang prangkisa ng R21, ang ikatlong PBA o ikatlong team ng MVP dito po sa PBA, ang MVP Group, at isang beses pa lang itong pumapasok sa semifinals. Yan nga po ay under coach Yeng Kiao. Manalo ng kampyonato ang hangarin ni Berto, pero malabo pang mangyari yan dahil wala yan sa plano ng NLEX Road Warriors kasi pinamimigay naman nila yung kanilang mga mahuhusay na manlalaro. Sa ngayon, sa ilalim ni Coach Jongwei Chico, bigo pa nga din po itong NLEX Road Warriors na makapasok mga shooters dahil hanggang quarterfinals lang, laglag na nga po sila. Hindi po sila nakakapasok sa semifinals, hanggang final 8 lang. At yan nga po ang gustong mabago ni Berto sa kanyang PBA career. Ayon nga po sa source ng Spin.ph, hindi rin maganda ang relationship ni Berto at ni Coach Jong Oy Chico sa ngayon kasi nasa peak talaga ng career etong si Berto. Nasa listahan pa nga siya ng best player of the conference. Ang 29 years old na si Berto ay priority nga daw po niya ang makakuha ng kampyonato dahil ang gusto nga po niya ay manalo ng kampyonato dito sa PBA. Mga shooters, makuha ang kanyang unang kanyang PBA title. Si Berto naman ay nanalo na po yan ng 3 kampyonato sa NCAA at nung siya ay naglaro din sa Lasal. Ngayon, humihingi nga daw po ng trade etong si Robert Bolick sa NLEX Road Warriors. Kung matatandaan po natin, just few weeks ago, mayroon pong usap-usapan sa pagitan ng Magnolia at NLEX para ibigay sana ng Magnolia si Aris Dionisio at Cherrick Ahamnisi. Pero sinabi nga po ng source ng Spin.ph, ang NLEX nga daw po ay cool sa idea. Pero titingnan natin mga shooters kung mangyayari nga ba yan at posibleng mangyari yan. Pero kung ang pag-uusapan po dito ay manalo ng kampyonato at pwedeng manalo ka ng Grand Slam, isa ang pwedeng destination ni Robert Bolick, ang Token Text tropang 5G. Pero sabi nga po ng source ay nakasimangot nga po ang mataas sa MVP Group sa ganitong hakbang. Narito po ang mga sinabi ng source ng Spin.ph. Sa column naman po yan is Snow Padua. Matapos ang practice, kinausap pa siya ng mga boses. Mukhang okay naman. Sa ngayon, let's just hope na manatili siyang masaya sa kupunan. Sa tingin natin, marami pang pwedeng mangyari. Pero bago magsimula ang PBA Philippine Cup this coming Friday, April 4, sa April 5, Saturday naman, nakatakdang maglaro ang NLEX Road Warriors kalaban ang gustong mag-redemption. Ito nga pong San Miguel Firmen. So abangan natin mga ka-shooters ang mga pwede pang mangyari sa karir ni Robert Bolick. Mahalay natin yung tamang destination talaga nito ay dito sa Token Text tropang 5G. Ito, sinabi naman ni former PBA Commissioner Sonny Barrios na pinagtibay lamang ng selection committee ang desisyon ng mga naunang selectors na siya
ang lahat ng League Most Valuable Players o MVP ay otomatikong papasok sa listahan ng mga greatest players. Ipinaliwanag din nga po ni Barrios na ang committee sa pagpili kung saan siya naman ang chairman ay pumili ng 8 manlalaro para sa 10 karagdagan na mga pinakamahusay na players sa liga. Yan nga po ang mga naging MVP sa PBA. Yung mga naunang MVP at ang mga aktibong maglalaro pa sa PBA o ang magiging MVP. Unang-una na nga po dyan, itong 8 times PBA MVP na si Junmar Fajardo ng San Miguel Virmen at si Scotty Thompson ng Parangkay Ginebra, San Miguel. Narito pong sinabi ni Sunny Barrios sa ulat po yan ni Ruben Terrado ng Spin.ph. Inadapt ng Original Selection Committee for the first 25 na matik ang MVP. Kasi kung yung playing skill sa PBA, sigurado yung MVP ninyo ay dapat malaman na nasa greatest. Yun ang nangyari immediately sa 10 namin na isiselect, 2 kaagad doon nag-MVP. So 8 na lang talaga ang pinagpipilian ng committee. Matapos nga pong pangalanan ng PBA ang 40 greatest player na pinakamahusay na manlalaro noong 2015, pinangunahan na or pinanalunan na rin ni Junmar Fajardo ang 8 MVP mula po noong 2014 hanggang 2019, 2023, 2024 at noong 2021 naman ay si Scotty Thompson ang naging MVP. Yan nga po ang mga sinabi ni former PBA Commissioner Sunny Barrios. So abangan po natin mga shooters, no, yung about kay Robert Bolick at eto mga greatest PBA of all time. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion, diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng ating nakagawian, shoutout po kina